Abante. Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabante, narito muli ang mga pinakahuling kaganapan mula sa pagtatapos ng 2025 national and local elections ngayong araw. Pero bago yan, dako muna tayo sa ating mga balitaan. Political dynasties na mayagpag sa midterm election sa Batangas. Umaabante sa balita si Abante reporter Nilo Del Carmen. Nilo? Muling pinatunayan ng katatapos lamang ng midterm election sa Batangas ang matibay na kapit ng mga political dynasty sa lalawigan matapos magwagi ang mga kandidato mula sa mga makapangyarihang pamilyang politikal sa iba't ibang distrito at mga pangunahing posisyon. Sa Lipa City, nanalo si Ryan Christian Recto, ang anak ng veteranang aktres at dating gobernador ng Batangas na si Vilma Santos, at batikang politiko na si Ralph Recto bilang kinatawan ng lungsod sa Kongreso. Natalo ni Recto si Bernadette Sabili na dating may bahay ng dating mayor ng Lipa ng mahigit na nasa 20,000 na mga boto. Gayunman, bigo ang kapatid ni Ryan na si Luis Manzano sa kanyang kandidatura bilang vice-gobernador ng Batangas matapos tambakan ito ng malaking lamang ni incumbent Governor Dodo Mandanas na tumakbo sa ikalawang pinakamataas na posisyon sa lalawigan. Si Vilma Santos naman ay matagumpay na bumalik sa politika at nakamit ang landslide na panalo sa kanyang pagtakbo bilang gobernador at tinalo ang tatlo niyang katunggali. Sa iba't ibang distrito ng Batangas, kapansin-pansin din ang pananaig ng mga political dynasty. Sa 3rd District, nagwagi si Atty. King Collantes, ang anak ng incumbent Representative Maria Teresa Collantes laban kay Vice Governor Mark Libiste. Samantalang sa unang distrito, landslide ang panalo ni Leandro Ligarda Libiste, anak naman ni Senador Loren Ligarda, laban sa kasalukuyang kongresista na si Eric Buhain. Sa 2nd District, muling nahalal si Jerbel Jinky Beatrix Luistro bilang kinatawan habang ang kanyang asawa na si Noel Beatrix Luistro ay nanalo ng walang kalaban bilang alkalde sa bayan ng Mabini. Sa ika-4 na distrito, tinalo ni Carlos Bulilla, ang asawa ng incumbent at last term Representative Dianda Bulilla, si board member Jonas Patrick Gusos. Sa Lone District ng Batangas City, nanalo si outgoing Mayor Beverly de Macuas pamamagitan ng landslide upang palitan ang kanyang asawang si Congressman Marby Mariño na matagumpay namang tumakbo bilang alkalde. Ang tagumpay na ito ay nagpapatuloy sa 37 pamamayagpag ng De Macuha Mariño Political Dynasty sa Batangas City. Maliban kay Dodo Mandanas, halos lahat ng mga nanalong kandidato sa Batangas ay mula sa mga kilalang pamilyang politikal, isang patunay na nananatiling matibay ang impluensya ng mga political dynasty sa lalawigan. Para sa Your Voice 2025, Nilo Del Carmen, Abante Radio. Pamilya Pacquiao pinakyaw ang panalo sa eleksyon sa Jensan at Sarangani. Umaabante sa balita si Abante reporter June Mendoza. June. At General Santos City matapos masungkit naman ito ang pinakamataas na posisyon sa lokal na gobyerno sa katatapos lamang nahalalan. Ang bunsong kapatid ni Manny na si Ruel Pacquiao muling nahalal sa ikalawang termino bilang gobernador ng lalawigan. Landslide victory rin ang nasungkit ng mga kaalyado ng mga Pacquiao sa ilalim ng partido nitong People's Champ Movement mula sa kinatawan sa Kongreso, mga alkalde sa 7 bayan ng probinsya, mga bukal at miyembro ng Sangguniang Bayan. Ang pamangkin ni Manny na si Zyrex Pacquiao panalo rin para sa ikalawang termino bilang mayor ng bayan ng Maasim. Sa General Santos City naman, hawak pa rin ang impluensya ng mga Pacquiao ang lungsod matapos manalo sa ikalawang termino. Ang hipag na si Mayor Lorelei Geronimo Pacquiao, may bahay ni Bobby Pacquiao na siyang pangulo ng Liga ng mga Barangay sa Jensan. Ang mismong anak ni Manny na si Michael Pacquiao, panalo rin sa unang sabak nito sa politika bilang konsehal ng lungsod. Nitong nakarang eleksyon, kabilang sa mga isyong ipinukol laban sa mga Pacquiao ay ang usapin ng political dynasty, bagay na minalit lamang ng kanyang mga kaalyado dahil nasusuklian naman umano ng maayos na serbisyo ang tiwala sa kanila ng taong bayan. Para sa Your Voice 2025, June Mendoza, Abante Radio.
Samantala, idineklara ng Philippine National Police o PNP na generally peaceful ang katatapos na 2025 midterm at local elections. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbilla, walang naitalang malaking insidente sa mismong araw ng eleksyon na mismong si Marbil ang nanguna sa pagbabantay mula sa PNP Command Center sa Camp Crame. Gayunpaman may mga ulat pa rin na umabot sa 27 na kabuang bilang ng mga insidente ngayong eleksyon. Kabilang narito ang 5 pamamaril at 3 pagsabog ayon kay PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo. Pinakamarami sa mga ito ay naganap sa BARM, kung saan 5 katao ang nasawi at 4 ang nasugatan. Samantala, nanalo naman ang kanyang bunsong anak na si Ryan Christian Recto bilang kongresista ng ika-6 na distrito. Yan po ang mga pinakahuling kaganapan ngayong 2025 midterm elections. Abangan po ninyo ang mga susunod pang update sa aming pagbabalik dahil oras-oras po tayong maglalahad ng mga umaabanting balita ngayong halalan. Ako po si Jason Gusilatar para sa election coverage ng Your Voice 2025 elections. Abante! Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon!